Alam niyo ba na matapos maglunsad ng Riverside Showcase nung nakaraang buwan, sinabi nung linggo ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development na magdaragdag pa ng 8 esplanade sa iba pang bahagi ng 25 kilometer na Pasig River. Bago pa natin ikutin tong esplanade dito sa may likod ng Manila Post Office, puntahan pa natin yung ibang ginagawang mga esplanade malapit lamang dito. Ayan, naririto na naman tayo ngayon sa may Arroceros Forest Park. Isa ito sa mga esplanade malapit doon sa may likod ng Manila Post Office. Medyo maluwag din ito mga kababayan at tagal-tagal din natin itong ina-update. At hindi lamang natin alam kung may daragdag pa rito o babaguhin pa yung mga disenyo para maisunod yung design o yung mukha ng Malabenis Italy vibe ng malapit doon na esplanade sa may likod ng post office. Kapag na-connect na ito doon sa likod ng post office kasi magkakaroon to ng parang linear park para magdurugtong dito sa esplanade na ito at napakalawak na rin kahit papaano ng mapapasyalan natin dito po sa Pasig River Esplanade. Isa ito sa Pasig River Esplanade at meron pa doon sa dulo sa may Ayala Bridge ay meron din pong ginagawa pang platform doon viewing deck at tingnan po natin pero hindi po tayo makakapunta doon kasi may mga pintuan doon na naka-close pa at hindi pa rin yun na pinapasok sa loob kung kaya dito lamang matatanaw natin yung isa pang esplanade na ginagawa doon. Pag natapos to, naku, napakaganda nitong pasyalan na ito kasi medyo mahaba na yung ating malalakaran dito sa mga esplanade. Ayun po mga kababayan, doon malapit sa Ayala Bridge. Ayan, yan po yung Ayala Bridge at ito yung Pasig River at yan yung sa may bandang kanan yung ginagawang platform doon. Hindi pa rin po yung tapos pero karugtong po iyan ng 8 esplanade na gagawin po dito po sa kahabaan ng Pasig River. Sinabi nga ni Secretary Acusar na bukod sa Manila Central Post Office Esplanade, 8 showcase area ang itatayo sa tabi ng tabing ilog na nag-aalok sa mga tao ng iba't ibang open space, park at recreational facility para makapagpahinga at makapaglibang-libang ang ating mga kababayan. Puntahan naman natin yung isa pang esplanade na ginagawa doon paglagpas lamang ng Jones Bridge papuntang Intramuros sa may Binondo Intramuros Bridge. Doon meron din pong ginagawang esplanade connection po iyon ng Manila Post Office Esplanade kung kaya't napakaganda at nakaka-excite na makita natin na ang ganda na ng Maynila at sa kahabaan nitong Ilog Pasig na hindi lamang yung Ilog Pasig yung kanilang nire-rehabilitate kundi nagkakaroon din ng mga mapapasyalang magaganda dito sa Maynila ang ating mga kababayan. Ayan, nandito na po tayo sa Intramuros at tanaw na tanaw natin itong Binondo Intramuros Bridge. So may ginagawa po diyang paglagpas lamang po ng tulay, makikita po natin yung isa pang esplanade dyan na magkoconnect dyan sa may likod ng Manila Post Office Esplanade. At hanggang doon sa Arroceros Forest Park, ilan ito sa mga nasabing esplanade na gagawin. Sinabi pa rin ni Secretary Acusar na ang proyekto ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 taon na may pondo mula sa mga pribadong sektor. Dinagdag niya na ang mga proyekto ay makakatulong din na matugunan ang pagsisikip ng trapiko at mga problema sa pollution sa metropolis sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga alternatibong paraan ng transportation at pagpapabuti ng kalidad ng tubig ng Ilog Pasig. Nakatuon ang proyekto sa paligid ng 9 na seksyon sa tabi ng Ilog Pasig. Bawat isa ay may sariling disenyo at tema na tutugon sa iba't ibang aktibidad at interes. Sa rehabilitation ng Ilog Pasig, malaking tulong ito sa ating mga kababayan na magkaroon ng mga access ang mga pedestrian at bikers sa buong kahabaan ng ilog sa pamamagitan ng seamless pathway. Habang ang mga commuters naman ay magkakaroon ng opsyon na lumipat mula sa kalsada patungo sa water transport sa pamamagitan ng mga bridge walk na magsisilbing ferry terminals.
Ayan, dito naman tayo papunta dito no, malapit sa Jones Bridge. Mga kababayan, dito rin po may ilalagay na mga esplanade Ayun, hanggang doon, hanggang makokonek ito doon sa may likod ng Manila Post Office. So ayan na po mga kababayan tanaw na tanaw natin itong karugtong ng esplanade dito sa buong kahabaan ng Pasig River. So nakaka-excite at hopefully ay matapos agad at magkaroon ng magagandang pasyalan dito sa Maynila. Nakikita po natin diyan itong mga concrete post na na po diyan, nakabaon diyan sa Ilog Pasig. At yung mga backhoe at yung mga workers ay talagang abalang-abala po sa pag gagawa dito sa esplanade. Ayan guys, ilan lamang ito sa mga esplanade na makikita natin malapit dito sa Jones Bridge. At marami pang gagawin kung kaya't mag-antay-antay lamang tayo sa mga progress na magaganap po dito sa proyektong ito kasabay ng rehabilitation nitong Ilog Pasig. Sinabi pa rin ni Secretary Acosar na ang proyekto ay naglalayang ibalik ang makasaysayang kultural na kahalagahan ng Ilog Pasig. Gayon din ang magdala ng bagong buhay at pagkakataon sa mga taong naninirahan at nagtatrabaho sa paligid nito. Kasabay ng rehabilitation dito po sa Ilog Pasig ay matatanggal din po yung mga bahay ng mga kababayan natin na nagtayo dito malapit sa Ilog Pasig. Nabanggit po ni Presidente Marcos na magbibigay po siya ng mga relocation 10,000 units para sa mga kababayan nating maapektuhan sa rehabilitation ng Ilog Pasig. Ito yung sa may likuran ng Manila Post Office, yung naka-open na po for public itong esplanade po dito. Yan, tanaw na tanaw po natin itong napakagandang Malavinis Italy vibes na esplanade na siyang ating napapasyalan na po mga kababayan. Gandun po yan sa may paglagpas ng ng Jones Bridge na yan Itong proyektong ito ay I think nung panahon pa rin ni Mayor Isko Moreno ay marami pong beautification na ginawa po dito. Isa na nga po dito yung Jones Bridge. Tapos ngayon nga po sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos ay unti-unti nang napapaayos yung mga lugar dito sa ating bansang Pilipinas. So marami po tayong antabayanan mga kababayan, mga esplanade projects na ginagawa po ngayon hanggang doon sa may Ayala, sa may Arroceros. Tapos ito iduduktong ito tong sa likod ng post office nito. Puro connected po 'yan mga kababayan, kung kahit mahaba-haba na po yung ating mapapasyalan, lalo pa ngayon na dagsa po yung mga namamasyal dito, lalong-lalo na sa gabi. At hindi lamang mga taga Maynila kundi pinapasyalan din po ito ng mga taga ibang lugar. Yan po, nagkaroon po dyan ng mga fireworks nung opening ceremony with President Bongbong Marcos and First Lady Lisa Marcos. Ganda po ng lugar nito nung binuksan ito sa publiko. So ito po yung Ilog Pasig mga kababayan na siya nga dinidevelop at hopefully ay magkaroon talaga ng disiplina ng ating mga kababayan na wag na magtapon-tapon ng basura kung saan-saan. Ayun po, natatanaw natin yung karugtong pa ng esplanade So ang haba niyan, hanggang doon po yan sa may Binondo Intramuros Bridge. Kung kaya't napakaganda talaga ng project na ito dito po sa Ilog Pasig. Lalong-lalo na sa gabi, ang ganda nito. Pagka nagbukas na yung mga ilaw, ay ang ganda talaga ng lugar na ito. Kung kaya't unti-unti na pong dinadagsa ang lugar na ito. Marami pong mga nagpiprenup, pictures, mga photos dito. Marami din po mga vloggers na naririto and mga TikTokers kasi nga po ay nag-trending o nag-viral itong esplanade na ito, itong showcase esplanade na ito dito po sa may likod ng Manila Post Office. So isa lamang ito mga kababayan sa mga esplanade na napapakinabangan natin ngayon at marami pang esplanade. Duktong-duktong po ito hanggang doon po sa may Ayala Bridge yung nakita po natin at tayo iba pa
ay update ko na lamang kayo. Ito po yung itsura mga kababayan no, sa gabi. Talagang dagsa po yung mga namamasyal dito. Sa tindi po ng ano no ng na sensational kasi itong ano na to, ito esplanade na to, kaya't ngayon po ang dami po. Pag natapos na yung proyektong ito ay kahit papaano mahaba-haba na yung ating malalakaran at marami-rami na rin yung ma-accommodate ng mga kababayan nating namamasyal dito ngayon.